Blessed Sunday everyone! Ngayong buwan ng July ay magsisimula tayo ng panibagong series. Sa kakatapos lamang na series nating Gifted to Serve ay nalaman natin na tayo pala ay may unique shape para magamit natin to serve God and His people. Sa panibagong series natin, matututunan natin na hindi lamang pala tayo biniyayaan ng shape, pero tayo rin ay tinawag ng Panginoon para sa kanyang ministry. Ngayon, kapag pinag-usapan ng gawain sa ministry, gusto ko sanang tanggalin natin sa kaisipan natin na ito ay para lamang sa mga pastors or full-time workers sa church. May mga tanong ako. Isipin mo kung sino yung unang taong ginamit ni Lord para magkaroon ka ng mas malalim na relationship sa Kanya. Naalala mo ba yung una niyang sinabi sa'yo? Nabanggit niya ba sa'yo na mag-disciple ka rin gaya ng ginagawa niyang pag-disciple sa'yo? Kung oo, ginagawa mo ba? Tingin mo, ilang beses ka nang tinawag ni Lord na paglingkuran siya? Again, hindi kailangan full-time church worker or pastor, pero God is calling you to serve Him by serving His people. Sa work, sa tahanan nyo, sa mga friends mo, and even sa mga gawain sa ministry. Pero nakakalungkot because we pretend not to hear Him call us. Our new series is entitled Missed Call, and our guiding verse for our new sermon series is written in Isaiah chapter 6, verse 8. Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" Then I said, "Here I am. Send me." When God calls, He also equips. When God calls, He enables. When God calls, He provides. And when God calls you, He qualifies you. Remember, God will not ask you to do something na hindi mo kaya at hindi ka equipped. Now, the second question na gusto kong tanongin is, when God calls you today, and say, "Go serve me and my people," are you ready to answer and say, "Yes, Lord"? Or baka hindi natin sagutin and will intentionally miss God's call for some reasons. Sa panahon natin ngayon, ang excited akong sagutin ay ang tawag ni Kuya Will, tawag ni Bossing, kasi syempre, ibig sabihin na nanalo ka, ibig sabihin may pera ka. Pero kapag unknown number, nakakatakot sagutin kasi baka scam or baka may hindi magandang sabihin sa'yo, kaya hindi natin sinasagot. Madalas ganun din tayo kay Lord. Tinatawag niya tayo sa ministry, pero tumatanggi tayo, unlike Isaiah, who was quick to answer God by saying, "Here I am, send me." Kapatid, na mismo yung tawag ni Lord. In this new sermon series, pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit we intentionally miss God's call. And here are some of the reasons why we intentionally miss God's call. Number 1, we look at our age. Kasi we think we are too young. May papakilala ako sa inyong mga characters sa Bible. Si Josiah, si Jeremiah, si Samuel, si Timothy, tsaka si David. Isang bagay na common sa kanila, they were young when they served God. Josiah was only 8 years old when he became king of Judah, and he did amazing things for God. Iniisip kasi natin, masyado pa akong bata para sa ministry. Enjoyin ko muna ang kabataan ko. Bisyo muna, barkada muna, love life muna. Naisip ko lang, hindi ba enjoy mag-serve kay Lord? Kasi may mga rason tayo na hindi ko alam ang sasabihin ko. Baka hindi sila maniwala sa akin. Ganyan na ganyan kasi yung reason ni Jeremiah. Sabi ni Jeremiah, "I do not know how to speak. I am too young." Ang paglilingkod kay Lord ay hindi naman puro sa salita. Maraming iba't ibang paraan. Sabi ni Paul kay Timothy, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." Or maybe isang reason natin ay, "I'm too old for ministry." Alam nyo, nakakatawa tayo. Sasabihin natin na, masyado pa akong bata para dyan. Tapos kapag tumanda ka na, ang rason mo naman na is, matanda na ako para dyan. Ang paglilingkod kay Lord, wala naman sa edad yan. Kaya nga sa mga churches, may iba't iba tayong ministry para makapag-serve kay Lord. Tignan mo kung saan fit yung shape mo. Sipin natin sila Moses, si Abraham, si Noah. Naging hadlang ba ang edad nila para piliin sila ni Lord? Kung sa trabaho, mayroon tayong tinatawag na retirement age. Sa ministry, tingin ko hanggat kaya mo, dapat tuloy lang. Hindi pwedeng, "Lord, 60 years old na ako, senior na ako, hanggang dito na lang." In my case, college na ako nung nag-commit ako sa ministry bilang part ng youth ministry, and at the same time tumutulong din sa worship ministry bilang taga-buhat at taga-ayos ng mga instruments. Honestly, na-enjoy ko yung ginagawa ko. And then nasabi ko sa sarili ko,
Bakit ngayon ko lang ginawa ito? Sana noon pa. Guys, regardless of our age, we have been given a purpose to fulfill. Para maiwasan natin ang unang reason why we intentionally miss God's call, tandaan natin ang mga salitang ito. Message. God's word doesn't change. The word changes, but God's word never changes. And it is for all ages. Siguro iniisip natin na sa generation ngayon ay parang hindi na applicable yung word ni God. Na ang mga millennials ngayon, iba na ang pananaw sa church or ministry. Hindi nagbabago at hindi dapat natin baguhin ang salita at ang aral na naituro ng Diyos. Pero pwede nating baguhin yung approach kung paano natin siya i-share. God's word is for everyone. Regardless of our age, tanungin natin yung sarili natin, sa edad kong ito, how can I effectively convey the gospel? Number 2, engage. Unang-una, be involved in church ministries and fellowships. If you are a youth, attend youth gatherings. If you are already an adult, then join the young professional ministry or couples ministry. Ang ibig ko sabihin dito, join the ministry that suits your age. From there, malalaman mo kung saan ka dinadala ng heart mo to serve. You can engage in reaching the same age group or pwede rin hindi. Kung kabataan ka, you can engage sa mga katulad mong kabataan din or baka sa mga younger sa'yo. Kung adult ka, ganun din sa mga katrabaho mo or baka sa mga kabataan or mga bata or if pwede rin, if available, baka sa mga older sa atin. Sa ministry, kapag reaching out, meron tayong tinatawag na target group. Engage kung saan group ka mas makaka-relate or mas magiging productive. Hindi limited sa age group lang natin. And number 3, advantage. Each age group has their own advantages. Don't get me wrong guys just for illustration from what I know. Kasi yung mga younger people, they are aggressive, creative, they are up-to-date, and physically strong. While older people, they are rich in experience, they are credible, leadership and management-wise ay reliable din sila. Yun yung mga advantages na gusto kong sabihin. Use your age to your advantage. May mga bagay sa ministry na mahirap nang gawin kapag medyo mas matanda ka na. At the same time, merong nagagawa yung mga older people sa church na hindi fit for younger people. Pero hindi ito nangangahulugan na magiging balakid ng edad para maglingkod kay Lord. Now, I realize that God is not calling most people the way He called Samuel, Jeremiah, Moses, or Abraham. But I am sure God is calling us to any kind of caring service or outreach or church ministry the Lord is putting in your heart to do. Some may say, I am too young or I am too old. But sometimes, our perceptions about ourselves are wrong. God sees things we don't see, and He creates things in us that we didn't know could be. Regardless of your age, you can place your life in the hands of God and allow Him to work. God is doing and will do a great work in this world. He chooses to use people of all ages to accomplish His purposes. How wonderful it would be to allow Him to use us to accomplish great things for Him. So again, sana will not look at our age para takbuhan o para hindi sagutin yung tawag ng ating Panginoon. I hope na-enjoy niyo yung sermon natin and I'm praying na may natutunan kayo sa sermon natin na to. And I want to take this time para ipag-pray tayong lahat. Lord, we thank you so much sa panibagong series na sisimulan namin. Sorry if at times we intentionally run away from you, if we intentionally miss your call, Father God, for some reason, so Lord. And I'm praying na sana sa mga susunod pa ng mga sermon namin, ma-realize namin na ito pala yung mga excuses ko. Ito pala yung mga reasons na ginagawa ko. At sana dapat I should get rid of these excuses. At dapat maging katulad ako ni Isaiah na sasagot sa tawag ng ating Panginoon. Thank you so much, Lord. May you continue to bless us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Happy Sunday. There's a supernatural praise.